2 buwan nang patay ang ina nila Arnie. Di pa rin malamayan. Kaya patuloy ang tutok Tulfo sa paghahanap sa nawawalang bangkay. Sa wakas, nasingil na ang kasalanan ng pabayang punerarya. Habang isang bangkay naman ang hukay na. Siya na nga kaya ang bangkay ni Nanay Maura? Halos mawalan ng pag-asang anak na sila Arnie, maipailibing na maayos ang ina. Matapos kasing pumanaw ang kanyang Nanay Maura, hindi na niya ito nakita. Naipalibing na pala ito ng iba. Masakit dahil kahit pa paano siya naayos niya ng mama niya, ako hindi pa. Nakahingi siya ng tawad sa magulang niya, ako hindi pa. Gusto ko mailibing lang mama ko lang maayos. Isang Arthur Abarquez na pala ang umangkin sa mga labi ng kanyang nanay. Ngunit maging si Arthur, biktima rin pala ng serbisyong palit-patay. At ang itinuturong may sala, ang pinagdalhang punerarya, ang Prime Funeral Homes. At nito nga ang katapusan ng Hulyo, kasama ang tutok Tulfo, sinikap naming bigyang linaw ang kaso. Patungo itong grupo ng tutok Tulfo dito sa Prime Funeral Homes para kumprontahin namin itong may-ari, pamunuan ng sabi punerarya. Kaya sinadya, kaya hindi sinadya na nagkapalit yung mga bangkay at kasama ko rin itong pamilya ng isang biktima na yung sinasabi nila yung bangkay ng nanay nila na inubing na ibigay sa iba. At ngayon ay pinipilit sila kunin na lamang itong hindi naman nila kaano-ano. Hindi naman tama na porket patay na lang, ano yan, parang gamit. Na, total, patay na. Sige na lang. Hindi naman po pwede. Hinarap namin ang pamunuan ng nasabing punerarya. Kami rito, wala na pa rin patay namin? June 23, nang nagpunta kami rito, sabi mo kalilibing. Nung ano pa lang, 3 weeks pa lang, wala pang June 23, sabi mo nagkapalit ng tag, yung pala nakaburol na. Lately lang tayo nagkausap. Tapos sinabi mo nakalibing na, ngayon nililibing, tumabi 20 kami pumunta rito. Oo. Ibig sabihin, atret pa pala, wala nang patay namin dito. Paano mangyayari yun? Kasi nga po, yung napalagay sa listahan dito po sa amin, ha? Pero hindi ko sabihin, boss, may tag mo yun eh. Oo nga. O kaya nga, ano nangyari doon sa tag na nakalagay mo sa katawan ng tao? May pangalan, ano? Oo, may pangalan Parang doon. nagkapalit po ng pangalan. Saan mo napalitan? Parang dito. Dito na. Hindi. Since kayo ho nagkamali dyan, kayo ho gumawa ng paraan na maayos ho ito. Itong abala ho na ito na ginawa ho ninyo ay ito na ho yung huli. Ano po? Kasi ho, hindi ho maganda sa negosyo yan. Ikalawa, hindi rin ho maganda tignan na yung patay ng iba ay ibibigay niyo ho sa iba. Huwag nyo na ho ulitin yan. Notice po ng... willing ako na tulungan sila sa pagkuha ng patay sa sementeryo, paghahatid sa bahay, at ihahatid sa cemetery. Iyon, sinasagot yun libre. Yun ang tulong na may bibigay ko sa kanila. Ngunit walang katapat na salapi ang perwisyo at hirap ng kalooban na dinanas nila Arnie. Pwede po sila maging liable for damages po. So pwede pong pagbayarin yung funeral homes dahil dun sa emotional na trauma na tinamo ni La Arnie dahil dun sa hindi pagkakuha nung bangkay ng kanyang namayapang ina at naibigay pa sa ibang tao at naipalibing ito na hindi man lang naibuburol nila. Patay kang bata ka. So dapat po ay bukod dun sa gastusin na dapat sila gumastos sa pagpapa-exhume ng bangkay, sila pa dapat ay magbayad ng danyos. Bukod pa to sa administratibong kaso, pwede pang isanction sila tungkol sa kanilang permit to operate po. Halos 2 buwang tiniis ng anak ang pangungulila sa ina. At nito ngang ika-20 ng Agosto, naganap na ang tanging hiling ni Arnie. Ang mahukay na ang hinihinalang bangkay ni Nanay Maura. Ayon sa nakapanayam naming forensic pathologist o isang eksperto sa pag-aaral ng katawan ng patay, marami raw paraan para makilala ang bangkay kahit may ilang buwan nang nailibing.
pag ginawa mo na yung internal examination, marami ding masasabi yung mga findings like kung siya ba ay operada before, pwede mong i-verify yun. Halimbawa, natanggalan siya ng matres, ng appendix, pwede mong i-check kung ito bang bangkay na to ay wala ngang matres, walang appendix na consistent doon sa hinahanap mo. Sa bisa ng hukom, nabigyang pahintulot na masimulan na ang paghukay sa Bagbag Cemetery. Kasama ang National Bureau of Investigation o NBI, agad sinimula ng paghuhukay. Magkahalong kaba at pananabik ang masasalaming kay Arnie. The identification is possible. Siyempre, tatanggalin muna natin ang lahat ng damit. Ngayon, from the head, we have to examine the hair visually. So, nakita natin ang hair niya na maputi na. Compatible doon sa sinasabi niya. Ngayon, doon naman sa muka, we found out that is moderately small black mole on the right cheek is present. So, nandoon. Positively identified na nandoon ang black mole. Now, second, ngayon we go farther below the abdomen. So, the abdomen is still clear and clearly shows na meron talagang vertical operation, post-operative scar nandoon. Ngayon, then after that, we examine likewise the lower extremities and shows positively the big scar on the right leg. Matapos ang masusing investigasyon, Positive. Opo. 3 point positive. kumpirmado ang nahukay na bangkay ay ang ina nila Arnie. Siya na talaga. Para kayong pera! Ito naman sinasabi mo, di ba? Kita mo lahat, sila ang nasunod sa lahat! Kung saan nila gusto ilagay, kung anong gusto gawin nila sa bangkay! Ako na anak na wala ng karapatan! Pero dahil sa peligro sa kalusugan na maaring maidulot, agad ring ililibing ang bangkay. Isang misa ang ginanap bilang pasasalamat at para na rin sa katahimikan ng kaluluwa ni Nanay Maura. Kahit sandali na lang makakapiling, mapapalagay na rin ang kanilang kalooban. Dahil mailalagay na rin sa tahimik ang kaluluwa ng ina. Tutukan mga simpleng pandaraya sa iba't ibang sangay ng gobyerno na tutukan. Amount lang, ganyan lang po.